Sa tingin po ninyo mga kababayan, ano ang dahilan bakit si Sara Duterte ay nagwawala? Okay? Ito yung mga naalala ko na posibleng ilan sa mga dahilan. Una, nung manalo sila ng 2022 ni Pangulong Marcos, President and Vice President election, ang gusto niyang makuha, maging Defense Secretary. Pero hindi ibinigay sa kanya at pinagkatiwala ni Pangulong Marcos dahil trabaho ng lalaki yan. Kaya si Atty. Gibo Teodoro, abogado, matapang, ang siyang nilagay. At hindi naman nagkamali. Maganda ang performance ni Teodoro sa paninindigan tungkol sa West Philippine Sea. Kung napunta kay Inday Sara yan, ano kayang mangyayari sa ating depensa? Pinaghihinalaan nga yung kanyang supporters o silang grupo ay maka-China. Di ba? Isa yon. Pangalawa, hindi rin ibinigay sa kanya ni Pangulong Marcos at tama lang naman. Nagamitin at siya ang maging priority. Ang kanyang hiniling, siya daw ang bigyan ng priority na gumamit ng chopper, presidential chopper, para sa kanyang madalas na pag-uwi sa Davao dahil nandun ang kanyang pamilya. So ayaw siyang magsakripisyo. Ay ang pagpasok sa gobyerno, sakripisyo, di ba? Kasama ang pamilya dyan. Gusto pala niya, gumamit siya ng presidential chopper, siya ang priority sa oras na gusto niya, siya ang sasakay, hindi ang Pangulo. Hindi pumayag ang mga security at Malacanang kasi kaya nga presidential chopper. Ang Pangulo ang gagamit niyan anytime na kailanganin. Yun pala ang gusto ni Sara, yung dalawang yan. Defense Secretary at priority na gumamit ng presidential chopper. Hindi ibinigay. Sa tingin ko, isa yan sa ikinagalit niya at sa tingin ko naman, tama ang ginawa ng Malacanang na hindi siya pagbigyan sa kanyang kahilingan. At sunod noon, siya ay inilagay na DepEd Secretary. Tapos, nanghingi ng pera sa Malacanang ng 2022, nanghingi siya ng mahigit na 400 million para daw sa intelligence fund pero hindi nabigyan ng gobyerno kasi patapos na ang taon na ibigay sa kanya 125 million. Pero ang matindi, 11 days na ubos niya at yun nga yung isa sa mga iniimbestigahan. Di ba? Yan po yun eh. O maliban dyan, kayo ang tatanungin ko. Meron ba kayong alam na iba pang dahilan kung bakit naman siya ay sobra ang pagtatanggol kay Atty. Laika Lopez, yung kanyang chief of staff? Alam mo, nakakapagtaka rin eh. Dati pag ang mga opisyal mo at tao mo ay nagkaroon ng problemang ganyan, susuportahan mo lang pero hindi mo kailangang bantayan at tulugan. Doon ka matulog para kasama mo yung staff mo. Parang ikaw yung boss pero sinamahan mo sa kulungan, gusto mo samahan sa kulungan 24/7, kahit gabi, yung iyong staff. Gaano kalala? Bakit ganun? Napakalalim naman. Yung ba'y ginawa niya dahil takot siya baka mapilitang magsalita ng totoo? Baka kumanta, magsing-along si Atty. Laika Lopez at sabihin ang lahat ng nalalaman tungkol sa kung paano ginamit ang pera ng Office of the Vice President at Secretary ng DepEd. Na kanyang magagunita, siya ang chief of staff, powerful yan. Next in line yan. Yung kanyang principal, siya na yung sunod. Yung boss niya at siya na ang sunod. So, imposibleng hindi niya alam ang mga transaksyon. Pera, dokumento, kamiting, lahat-lahat. Pero lahat siya nagdi-deny, di ba? Baka yan ang dahilan kung bakit niya binantayan 24 hours si Atty. Lopez sa House of Representatives Detention Center sa kulungan para nga hindi makakanta. O maliban doon, meron pa kayong naaalaala? Ano kaya? Ano kaya ang dahilan? Bakit ganong katindi ang pagmamalasakit ni Sara Duterte kay Atty. Lopez? Na inyong magugunita, inamin din ni Atty. Lopez sa hearing, nandun pa lang sa Davao, magkakasama na sila. Mukhang doon yata sa eskwelahan, nagkasama na sila, nag-aaral ng law. Tapos ginawa siyang administrator ng Davao City Hall. Noon ay mayor si Sara Duterte. Nung maging vice president, dinala siya at siya namang ginawang chief of staff. Kaya nga maraming alam yan eh. Pero ayaw umamin kung paano at paano nagastos yung mahigit na 600 milyong piso na pag-aari ng mamamayang Pilipino. Yan po yung mga more or less mga dahilan eh. Yan ang mga pinanghugutan ng kailang mga drama, galit. Kaya sinabi natin drama kasi nagtatawag pa ng media. Nagpe-press conference ng alanganing oras. Pag walang lehitimo mga medyang makausap, mga vlogger nila ang nagpupuyat para sila i-live.
Eh di ba doon sa St. Luke's? Ayaw ng St. Luke's, yung hospital, kasi private hospital yan, na maraming mga media. Aba, hinaharang ng St. Luke's yung mga media, pero tinatawagan pa nila. O di papasukin ng media. O di ba? Puro publicity lang. Dahil gustong-gusto nila ipakita na yung parang gulay, lantang gulay na, parang hinang-hina na, parang kala mo katapusan na ng katawan ng buhay ni Atty. Lopez na hindi makalakad, naka-wheelchair, binubuhat. Yun ang gusto nila ipakita. Pero nung gabi, bago lumabas yung order na siya itatransfer, ang lakas-lakas na, nakikipagtalo pa sa mga abogado. Nakatayo at pinalalabas pa yung mga nagseserve ng order sa kanya. Di ba? Pero nung lumabas yung order na siya ililipat, biglang naging gulay. Parang katapusan na. Tapos ito naman, palipat-lipat ng ospital, laging kabuntot ang media. Kung hindi man media, mga vlogger nila. At yung kailang mga supporters. Dapat yung mga supporters na ganyan, pinapaalis ng pulis. Dapat ang involved lang sa ganyan, doktor at mga security. Ang problema, meron po mga nagpapainit na mga taga-sigaw dun sa labas eh. Oh, huwag mong ganyanin yan. Huwag kang sumagot sa Vice President. Ginaganon yung mga pulis. Bakit? Pare-pares lang ang batas. Pag ang Vice President nagmumura, naninigaw ng pulis, bawal nang sagutin. Sinabihan yung pulis na naka-uniforme yung bakla. Tapos, pag nagpapaliwanag ang pulis, huwag kang magpaliwanag, huwag mong sagutin, Vice President yan. Ano yun? Meron bang batas na ganon? No one is above the law. Kahit Presidente, kahit Vice President, pag mali, dapat mali. Hindi pwedeng dahil Vice President ka, hindi ka na pwedeng sagutin ng police officer o ng isang tao. No one is above the law. Ang lakas makahawa nito si Sara Duterte. Pati kanya mga followers. Wala na rin ho sa hulog. Aba, bakit mo pagbabawalan yung mga pulis na nakikipag-usap? Kaya yung mga pulis ay nandyan, during crisis, doon sa Batasan, sa Veteran Hospital, at doon sa St. Luke's, ay dahil trabaho nila yun. Sila ang nagpapatupad ng batas. Sila ang inutusan ng batas. Sila ang inutusan para pangasiwaan yan. Bakit nyo sisigawan? Sasabihin mong bakla. Tapos tuwan-tuwa pa yung mga followers ni Sara Duterte. Tapos pag sumagot, sasabihin niya, huwag daw sagutin dahil Vice President. Ano ka? Hello? Pag Vice President ka, ikaw ba ang may exclusive sa lahat? Wala nang karapatan ng ibang tao? Nagkakamali kayo. Kung ginagawa nyo sa local politics, local government, sa inyong lugar, huwag nyong gawin sa national. Dahil ang Office of the Vice President, National Office, mamamayang Pilipino, sa buong bansa at sa buong mundo, ang may karapatan dyan. Huwag nyong igaya doon sa mga taga Davao, hindi ko nila lahat, kayang-kaya nyong takutin, kayang-kaya nyong pagsalitaan. Dito sa national, hindi pwede ang siga-siga rito. Hindi pwede ang mga drama rito. Mananagot kayo. Kaya nga ang challenge ko, personal, opinion ko ito, at challenge ko sa ating gobyerno, kumilos sa lalong madaling panahon. Mabuti lang ho't nag-iimbestiga na ang CIDG. Diyan sa, hindi lang yung pagmumura, yung pag-uutos na banta sa buhay ng mag-asawa, Pangulo at First Lady at ang kamag-anak pinsang buo na House Speaker. Seryosong-seryoso po yan. Krimen yan. Krimen ang pag-uutos ng pagpatay sa isang tao. Ito presidente pa. Kaya national security threat na. Banta na sa seguridad ng Pangulo. Banta na sa seguridad ng First Family. Itong si Sara Duterte at yung kanyang inutusan. Kung sino kanyang inutusan, yun ang dapat ma-identify at dapat hulihin. Kasi hindi natin alam. Baka nga gawin nila ang masamang plano. Delikado yan. Any comment, reaction, malaya po kayo. Please like and share ng ating mga video para makarating sa lahat ng Pilipino sa buong mundo ang kaganapan na aking pong pinaninindigan. Bibigyan ko ng opinyon at paliwanag ang kaganapan. Susunod tayo sa kapangyarihan ng batas. Hindi kapangyarihan ng politiko o ng mga nagdadrama sa buhay. Huwag na ninyo kaming idamay.